And let's welcome Brother Rico Marquez as he preach and teach to us with the words of the Lord Jesus Christ. Let us open our hearts and let's give God a praise. Lahat magsabing, God bless you, Brother Rico. Praise God. Let us continue to worship the Lord. Come on. Hallelujah! 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 Hindi lang siya Panginoon, kundi Panginoon ng mga Panginoon. Hindi lang siya bastang Diyos. Hindi siya basta-bastang Diyos, kundi grabing Diyos kung paano umibig sa atin, mga kapatid. Come on, let us continue to worship the Lord. Hallelujah! Come on, hallelujah! Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Whoa! Praise God. It is by grace of God, mga kapatid, na siya nagdala sa akin sa pulpito ulit nito, mga kapatid. Amen? Mabuti ba ang Diyos? Sige, bigyan niyo mabuting, magaling na palakpak para sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Praise God, praise God, praise God. Hallelujah! During devotion ko, mga kapatid, kwento lang ko ng konti. Thank you sa mga nagpapadala ng Scriptures Digest natin, mga kapatid. Sobrang na-appreciate ko. So, nabasa ko doon, mga kapatid. Ano ka itong nabasa ko? Pang pastor to, ha? Mukhang sabi ko nga, guni-guni ko lang yata itong nabasa ko. Sabi niya doon, mga kapatid, if you love me, feed my flock. Sabi ko, pang pastor dyan lang to, Lord. Hindi naman sa akin to, eh. After 2 weeks, mga kapatid, tumawag sa Pastor John, Brother Rico, mag-preach ka. Kung yun lang. Yun na pala yun. So, pagpasilyahan nyo na ako, mga kapatid, at dinala ko muli ng Panginoon dito. At nagpapasalamat ako sa mga core leaders, mga kapatid, sa departmental leaders, sa mga UTV teachers natin, mga kapatid. Hindi ako karapat-dapat dito, mga kapatid. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dinala ako muli ng Diyos dito, mga kapatid. Salamat din, mga kapatid, sa aking mapagmahal na asawa, mga kapatid. Amen? Praise God. Nung bandang huli, napapadalas yung kain namin sa labas. Napakasarap kumain, pero bandang huli, hindi na maganda kasi nagtuturuan na kami sinong gumastos. Sabi ko, ikaw naman. Hindi, ikaw muna. Sige, ako muna. Pero yung sukli, mga kapatid, kinukuha ako. Akin na yung sukli. So, thank you sa Panginoon, mga kapatid. At kung mayroon tayong Bible, buksan natin ang ating mga Biblia. Sa during devotion ko, mga kapatid, iba yung message na gusto kong dalhin, pero iba yung binigay ng Panginoon. So, I'm sorry kung ipipreach ko to, mga kapatid. Alam ko, hindi ako karapat-dapat dito. Alam ko, si Lord nang bahala. Pero iba talaga yung guide. Gusto ko doon din sa Teachable Spirit na connect series, mga kapatid, pero iba talaga. So, kung mayroon tayong Bible, mga kapatid, buksan natin sa, pasuyo na lang, pa-plus sa screen. Sa Matthew chapter 15, verse 29 and 32. Praise God. Sabi dito, mga kapatid, and Jesus departed from thence and came nigh unto the Sea of Galilee, and went up into the mountain, and sat down there. And great multitude came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many other, and cast them down at Jesus' feet. Lahat ng klaseng tao, kasama sa multitude at nandoon sa harapan ng Panginoon. Then, and he healed them. Pinagaling sila ng Panginoon. And so much that the multitude wondered when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to be walk, and the blind to see. And they glorify the God of Israel. Hallelujah. Then Jesus called his disciples, pasensya na at medyo mahaba, and said, I have compassion on this multitude. Tandaan natin, mga kapatid, kasama ng Diyos ang klase-klaseng mga sakit at may hirap na tao, pero hindi tinawag ng Diyos yung mga mayayaman. Hindi tinawag ng Diyos yung mga parisiyo na leader ng church.
Ang tinawag niya, disciple. Amen? Ang sabi niya, because they continue with me now, 3 days. Isipin na lang natin, mga kapatid. Kasama ng Diyos ang klase-klaseng tao na may mga sakit, bulag. Paano susunod ang bulag? Lumpo, paano maglakad ang lumpo? Bingi, baka maligaw yon. Dito tayo, baka iba yung daan pupuntahan. Amen? So dito mga kapatid, ang sabi dito, because they continue with me now 3 days and have nothing to eat, and I will not send them away fasting, lest they faint in the way. So, dadako tayo sa Book of Romans, mga kapatid. Book of Romans, chapter 8, verse 22 to 23. Ang sabi dito, mga kapatid, for we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, hindi lang sila, but ourselves also. Nung sinabi yan, mga kapatid, but ourselves also, ibig sabihin, ang iglesia ng Diyos. Hindi tayo ligtas kung ano ang kahirapan ng mundo, kasama tayo roon, mga kapatid. Then, sabi dito, mga kapatid, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, the redemption of our body. Praise God, hallelujah. Praise God. Itong preaching na ito, mga kapatid, isa pamamagatang kong a wounded church. Hallelujah, praise God. Manalangin tayo, mga kapatid, hiningi ko si Pastor John, siya manalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita, Panginoon. Pagpalain niyo, mapumita. Kaligtaan, mag-usap ka. Malaya kang kumilos, Panginoon, Lord God. In the victim of Lord Jesus, blessings and spiritual, and peace and amit, Panginoon. Para nangangailangan ng kalakasan, Ama, kita tuwas, Panginoon, sustain, ginaway namin, gawa ng kaaway, Panginoon God, hallelujah. Kalooban, Panginoon, Lord, ang matupad, at ikaw, Panginoon, muna sa bawat isa. All the glory. Amen. Palakpakan natin uli ang Panginoon, mga kapatid, at maaari na tayong umupo, mga kapatid. Praise God, hallelujah, a wounded church. Nothing on earth is more valuable to God than His church, mga kapatid. Namatay ang Panginoon, hindi dahil sa anumang klaseng gobyerno sa sanlibutan. Namatay ang Panginoon, hindi dahil sa anumang mga mayayamang kumpanya. Namatay ang Panginoon, hindi dahil sa anumang pangarap natin o anumang hangarin ng sinumang gobyerno sa mundong ito, mga kapatid. Pero ibinigay ng Diyos ang kaniyang buhay para sa kanyang iglesia. Hindi lamang, mga kapatid, yung kanyang buhay, kasama na po ron yung pangdura sa kanyang harapan, pambabastos ng mga taong makasalanan. Even sa pagpako sa kanya sa cross, tinitiis niya. Even yung ministry niya na 3 years sa sanlibutan, ginagawa niya at tinitiis niya dahil sa iniisip niyang iglesia. At dahil doon, mga kapatid, nandito ngayon tayo sa Sanctuary of Praise na siyang bilang resulta ng kanyang sakripisyo, mga kapatid. Amen? Ang buhay ng tao, mga kapatid, is napakaraming pagsubok. Everybody is broken. Mayroong broken relationship, mga kapatid. Mayroong broken career. Mayroong broken pamilya. Mayroong broken pangarap, klase-klase, and even our weather, mga kapatid, is broken. Iba-iba ang klima. Minsan, nung bagyo doon sa Mindanao, mga kapatid, ang ganda ng klima. Tirik pa yung araw, kinabukasan, wasak na yung mga bahay. Because we have a broken weather. And even ang ating kalusugan, ngayon, malakas tayo ngayon, pero bukas, mayroon na tayong mga karamdaman. So lahat, may klase-klaseng kabiguan, may klase-klaseng dinaanan, mga kapatid. Pero ang pangako ng Diyos,
hindi kanya iiwanan at hindi kanya pababayaan. Kung meron mang taong mangako sa'yo na hindi, mahal na mahal kita, huwag ka maniwala doon, tao lang yan. Darating ang araw, mabibigo ka rin. Amen? Ang Diyos lang ang isang mayroong salita, mga kapatid, na dapat natin paniniwalaan. Amen? So, a wanted church, pagbago tayong mananampalataya, nangangarap tayo mga kapatid ng isang iglesia na imagine natin, ini-expect natin, iglesyang mga taong mababait, mga taong makadiyos at may takot sa Diyos, mga taong takot sa kasalanan, mga taong makikita mo maayos ang buhay, mga taong naglilingkod sa Panginoon. Pero darating ang araw habang tumatagal tayo sa Panginoon, makikita natin yung mga mananampalataya ay hindi rin sila perpekto. Mayroon silang kanya-kanyang mga kapintasan. Mayroon silang kanya-kanyang mga katangian, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Ayon doon sa pinag-aralan namin kanina sa mga tatay, mga kapatid, is meron tayong the fallen man. Tama ba, Tor? The fall of man. So meron tayong mga kanya-kanyang kahinaan. Now, pag nakita natin ngayon, na may ganito pala ang church, mali dun sa expectation ko, doon tayo mga kapatid masasaktan. At doon ka sasabihan ng kaaway mga kapatid, welcome to the real world. Dahil makikita mo sa iglesia, although sila yung mga taong ligtas, isinusuko yung kanilang buhay, pero may mga time na makikita mo rin silang dumapa. Pero ang kagandahan doon mga kapatid, pag dumapa ka, bumangon ka. Amen? Failure is just an event of your life. How to deal with the failure is your character, mga kapatid. Anong sekreto para itaas ka? Magpakumbaba ka. Minsan, pag tayo na nagkamali, mayabang pa tayo mga kapatid. Amen? Tayo na nga nagkamali, tayo nga nagkukulang, ang taas pa ng eri natin. Pero ang Panginoon, mga kapatid, wala siyang nagawang kasalanan, pero lahat tinanggap niya. So ano siya ngayon? He is a glorified God. The King of Kings, the Lords of Lords. Why? Tinuruan tayo na magpakumbaba, mga kapatid. Amen? So makikita natin sa iglesia, mga kapatid, is mayroon tayong mga kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Makikita natin, ay ni-expect nating iglesia is perfecto. Pero ang totoo, mga kapatid, hindi po perfecto ang iglesia. Amen? Marami pong mga pagkukulang, marami po natin makikitang mga kapintasan, mga kapatid. Sabi nga, longing for the ideal and criticizing the real is a sin. Nangarap tayo itong ideal na church na gusto ko, pero nakikita mo yung reality, ang ginawa mo, pinupula mo at tinitingnan mo yung mali. It is a sin, mga kapatid. It is a sign of immaturity, mga kapatid. Minsan, iniisip natin, mga kapatid, ang church minsan is siya yung inaasahan natin na magbibigay sa atin ng expectation na kalakasan, pero minsan, siya din yung nakakasakit. Amen? Sorry, pero dadalhin ko kayo sa reality. Ayoko ng maraming salita, pero doon tayo sa reality. Amen? Pwede natin magsalita na mabulaklakin dito, pero ang totoo doon, mga kapatid, minsan may sakit dito. Amen? Hindi na ibibigay yung church. And even tayo, yung labas ng iglesia, mga kapatid, sabi ko nga, ano kaya kung lagyan natin ng signage dyan sa labas? Lalagyan natin, bawal ang perpekto dito. Masasaktan ka lang. Mabibigo ka lang kung mataas yung expectation mo. Ang expectation natin ay ibigay natin sa Panginoon. Huwag po sa tao. Amen? The deepest wound is from the sheep, mga kapatid, not from the wolves.
Minsan yung pinakamasakit, doon yun sa ating kapatid sa Panginoon. Pero minsan mga kapatid, nakakasakit tayo unintentionally at intentionally mga kapatid. Hurt people mga kapatid. Pag sinaktan ka, ang tendency natin is revenge, tama. Babawi ka, sinaktan mo ako mas malaki, mas matagal ako sa'yo rito Mas matanda ako sa'yo, mas magaling ako sa'yo. Babawi ka ngayon. Ang nangyayari, nagkakasakitan ng mga kapatid. Minsan nakikita natin mga kapatid na mayroong mga misunderstanding. Pero ganun pa man, mga kapatid, pamilya tayo ng Diyos. Even yung galaw natin, nagkakahiyaan tayo mga kapatid. Akala mo nag-away pero wala naman talaga. Nagkahiyaan lang pero pamilya tayo ng Panginoon. Now, pag nakita natin sa iglesia, na sa apat na sulok ng iglesia, nakikita natin ang kasalanan mga kapatid, how will we react? Amen? Minsan nagre-react tayo mga kapatid sa pansarili lang natin. Pero ang Panginoon, hindi siya nagre-react ng galit o anumang bagay mga kapatid. Ano ang sinabi doon sa Bible mga kapatid? Meron siyang compassion. Meron siyang awa sa sufferings ng mga taong lumapit sa Kanya. Ito pa ang mga kapatid. Dahil sa Kanyang awa, hindi lang siya nananatiling naawa. Minsan tayo, nakakaawa si brother, nakakaawa si sister. Alam mo brother, nakakaawa si sister, si brother, lipat ka na naman. Brother, sister, nakakaawa si ano. Wala tayong ginawa mga kapatid, pero ang Panginoon hindi lang siya naawa pagkus meron siyang ginawa. Amen? Sa atin, minsan tao, nakakaawa si brother, si sister, bakit ganun ang nangyari? Lipat ka na naman. Ang nangyayari, naging resulta natin mga kapatid, para tayong si Marites. Si brother naman, bakit ganun? Ang tawag sa'yo, hindi Marites. Tulits. Tol, ano ang latest? Ganon po yun. So mga kapatid, minsan, paano tayo mag-react? Paano tayo mag-react mga kapatid? Gayahin natin ang Panginoon kung paano siya naawa at hindi lang siya naawa, gumawa pa siya para sa mga taong, yung mga lumpo, mga bulag, mga pipi, kasama niya lagi. Nagre-represent po yun sa sarili natin sa harapan ng Panginoon. Amen? Akala natin nagsusuot tayo mga kapatid ng mga gandang damit. Wow, hallelujah. Brad, kamusta ka na? Okay lang. Pag walang tao. Malungkot kasi ang laki pala ng problema. Sister, kamusta? Okay lang. Mabuti naman ako. Sa awa ng Diyos. Pero pag mag-isa, hello, hindi ko na kaya. Kasi mayroon tayong kanya-kanyang pain, mga kapatid. Mayroon tayong daladalang mga problema sa harapan ng Panginoon. Pero mga kapatid, with service of the kingdom of God, attitude is everything, mga kapatid. Pleasing God is more than just a matter of going through the right thing. Para ma-please mo ang Panginoon, hindi lang siya na dahil gagawa ka ng tama. Yes, maganda yon. But it's a matter of heart, mga kapatid. Amen? Doon sa loob ng templo, ini-illustrate ng Panginoon. Merong isang parisiyo, mga kapatid. Ano ang sabi ng isang parisiyo? Lord, thank you. Hindi ako kaparihas sa Kanya. Makasalanan siya, Lord. Nagbabayad siya ng buwis. Nangangalunya siya. Nagnanakaw siya. Makasalanan ako, Lord. Nagtatides ako. Sobra pa nga yung tithes ko, Lord. Dapat 1,000 lang. Binibigay ko 2,000 na, Lord. Offering, Lord. Binibigay ko pa rin, Lord. Nag-aayuno ako. Pero yung isang makasalanang tao, mga kapatid, hindi minsan makakataas sa kanyang mata, makatingin sa Panginoon. Pero sabi niya, Lord, makasalanan ako, patawarin mo ako. Amen? So it's a matter of heart. It's a matter of attitude. Kahit matagal na tayo naglilingkod, puso at ugali ang issue rito, mga kapatid. Isip, minsan mga kapatid, hindi sapat yung talento. Ang tanong,
Anong meron doon sa likod ng talento mo? Anong meron doon sa likod ng paglilingkod mo? Ano ang motibo? Hindi natin pwedeng linlangin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Hindi natin pwedeng linlangin ang Panginoon. Dahil siya ang nakakakita sa lahat ng bagay sa ating buhay, mga kapatid. Discipleship is about investing your time, your treasure, your talent, mga kapatid. Ito pa, mga kapatid. Habang pinapagamot niya, pinapagaling niya yung mga taong may sakit, sino ang tinawag niya? Disciple. Disciple, yung alagad niya, mga kapatid, na siyang kasama niyang naglalakbay ng 3 araw, kasama nung mayroong mga sakit. Pero sino ang tinawag niya? Halika kayo rito, disciple, dito kayo. Alam niyo, naaawa ako sa mga tao. Wala silang makain, pagpaalisin natin, gutom. Sabi ng Panginoon, ano ang meron ka? Kung ako ang disciple na kuluko, mga kapatid, kung pangit yung attitude ng disciple, ano masasabihin ko, Lord? Pambihira naman, Lord. Ako kasama mong 3 araw. Uhaw din ako, Lord, katulad ng mga yan. Gutom din ako, Lord, katulad ng mga yan. Tapos ako ang tawagin mo para magbigay dun sa mga taong maipakain. Pero dahil maganda ang ugali ng disciple, mga kapatid, Lord, meron tayong kakarampot na isda. Meron tayong tinapay, Lord, pero sapat na para sa mga tao. Anong pinapakita doon, mga kapatid? Tayong iglesia ay extension ng kamay ng Panginoon. Hindi ang Panginoon ang kikilos mismo. Ikaw na disipulo, ikaw na mananampalataya, ikaw yung mag-abot sa ibang taong nangangailangan, mga kapatid. Hallelujah! Hindi lang sapat ang maawa. Hindi lang sapat ang isipin mo, kawawa naman si kapatid. Yes, tama po ang manalangin, Lord, tulungan mo po ang kapatid ko, pero minsan, hindi sapat ang panalangin. Minsan, kailangan mong abutin yung kapatid mo. Yung kapatid natin ang hinang-hina ng mga kapatid. Yung mga mananampalataya. Minsan, 2019, yun yung pinaka-history ng sanlibutan. 2019, kung hindi ako nagkamali, March of 2019, doon pumutok yung pandemic. Correct? Lahat ng tao tinamaan. Hindi lang sanlibutan, kundi tayo mismo. Doon mo makikita, mga kapatid, pati mananampalataya, walang born again. Pila tayo sa ayuda. Amen, dito, ayuda tayo, walang born again dito. Tabla-tabla na to, walang trabaho eh. Amen, meron pa mananampalataya, bakit hindi ako kasama? Nagbabayad ako ng buwis ah. Bakit hindi ako kasama? Yun namang may trabaho, hindi na wala ng trabaho. Samantalahin na natin yan. Total naman, gobyerno naman yan. Pera din natin yan. Patusin mo na. Pero lahat doon, mga kapatid, dumaan ang paghihirap. Amen? Lahat doon, mga kapatid, is dumaan ang paghihirap. Kung gaano kahirap. Pero nakita natin ngayon ang sitwasyon natin. Pandemya lang yan. Si Kristo ang kakampi natin, mga kapatid. Omicron, sige, dating ka Omicron. Na-immune na kami dyan sa Omicron na yan, sa COVID-19 na yan. Hindi pa kayo nagsawa. Ang mga tao nagsawa na. Hindi nakatakot eh. Pati mga bata, makikita mo sa kapitbahay mo, tatakbuhan eh. Hindi naman tinamaan. Amen? So, hallelujah. So, ang paghihirap, mga kapatid, lahat tayo dumaranas ng paghihirap. Sabi nga, we are all the process of transformation, mga kapatid. Hindi madali ang transformation, dadaan ka sa proseso. Minsan ang proseso masakit. Minsan ang proseso minsan nakatingin ka na lang, mga kapatid, ano ba ang mangyari dito sa akin? Pero sometimes, change take time and pain. Amen? Minsan daraan tayo sa kahirapan, mga kapatid. Minsan masakit. Minsan na hindi mo maintindihan. Pero ang Panginoon ang kasama natin lagi, mga kapatid. Dalawa lang. Lahat tayo ay para tayong mga walking wounded, mga kapatid. Nung iniligtas tayo ng Panginoon, hinako tayo sa kasalanan, hindi pa tapos ang Panginoon doon. Habang naglalakad tayo, para tayong si Lazaro. Yung damit na mula na tayo sa kamatayan, hinuhubad pa natin.
Hinuhubad natin habang naglalakad tayo. Minsan paghubad, nandun yung mga sugat, nangangamoy yung ating katawan. Dahil mula pa tayo doon sa hinango, sa kasalanan. Ang ibig sabihin doon, hindi ka pa-glorified body. Dadaan ka sa proseso na talagang ayon sa kalooban ng Panginoon. Dalawa lang mga kapatid. How to respond to our wounds? Meron dalawang pamamaraan. Magpipretend tayo na wala tayong sugat sa ating mga sarili, na hindi tayo nasaktan. Napakahirap sa isang mananampalataya na minsan yung anak natin, pinapangarap natin, ganito ang maglilingkod sa Panginoon. Kailangan maging tapat ka, kailangan ganito gawin mo. Pero pagdating ng panahon, makikita natin yung anak natin na ligaw ng landas. Iba ayon, iba na naaayon sa Panginoon. Napakasakit, kanya-kanyang pinagdadaanan natin. Makikita na lang natin isang relasyon na napakaganda. Pero bandang huli, wasak na. Why? Dahil nandito tayo sa mundo, mga kapatid, na puro ng kasalanan at puno ng broken, mga kapatid, na nabibigo tayo lagi, mga kapatid. Una, to pretend na wala tayong problema sa ating sarili. Magaling, wala tayong sugat, wala tayong dinadala, or we humble ourselves to God, mga kapatid. Dalawa lang yan. Magpapakumbaba tayo sa Panginoon, or magkunwari tayong okay, pero sa harapan ng Panginoon, meron tayong mga problema sa buhay, mga kapatid. Ang pulpitong ito, mga kapatid, hindi ito nilikha para maging dekorasyon sa iglesia. Ginawa to para luhuran, para iyakan doon sa paanan ng Panginoon, mga kapatid. Minsan nakikita natin ang pulpit, mga kapatid, wala nang lumalapit. Minsan napaisip ko, wala na yata mga kasalanan, wala na yata problema itong SOP. Pag sinabi si pastor na, lapit kayo sa pulpito, walang lumalapit. Sabi ko, praise God, wala na kayong problema. Pati ako, ayaw ko na rin lumapit. Amen? Nagmukha rin akong problema. Totoo, meron. Pare-pareho lang tayo, mga kapatid. Pare-pareho lang tayong pinagdadaanan sa buhay. Ano man ang nandoon sa mundo, minsan binibit-bit natin dito. Nandoon tayo sa trabaho, sa buong linggo, nandoon tayo sa eskwela, kanya-kanyang klase-klaseng pinagdadaanan natin. Minsan lumalapit tayo rito, mga kapatid. Pumapasok tayo sa iglesyang sugatan. Amen? Minsan lumalapat tayo pumapasok tayo sa iglesia, pero dala-dala natin yung karamdaman natin, mga kapatid, sa pinagdaanan natin. Pero mga kapatid, sa disciple ng Panginoon, sa 12 disciple, mayroong dalawa doon na pinakita ang Panginoon. Ano yun na Brother Rico? Ito yung isa. Judas, nagkaroon siya ng kasalanan ng betrayal. Amen? And Peter, sin of denial. Kasama na nila ang Panginoon. Pero sa Bisaya pa, sipyat pa rin sila, mga kapatid. Ano yung sa Bisaya? Bigo pa rin sila. Kasama na nga ng Panginoon. Sipyat pa rin, mga kapatid. Ano sabi yan? Ano sa Tagalog sipyat? Bigo. Bigo at nagkamali pa rin sila. Judas has a sin of betrayal. Binintan niya ang Panginoon. Peter have sin of denial. Kung saan yung panahon na kailangan ng Panginoon, yung tulong, yung suporta at encouragement ni Peter, doon siya binigo ni Peter. Amen? Pero dalawa, kung paano nila dinil ang kasalanan, kung paano nila inayos yung nasirang relasyon nila sa Panginoon. Judas break down. Peter have breakthrough, mga kapatid. Si Judas give up and ended his life. Nagpakamatay. Amen? Pero Peter, look up. Tiningnan niya ang Panginoon. Lord, sorry sa kasalanang nagawa ko. Amen? Judas rejected the mercy of God. Peter accepted the mercy of God. Dalawa lang ang option natin pag tayo'y dumaan sa kahirapan at kasalanan. Dalawa lang. Tatanggapin mo ba ang grasya ng Diyos? O i-disregard mo ang grasya ng Diyos? Pero ito, ang milagrong malaking nakikita ko, mga kapatid, sa Biblia. Si Peter,
Nagkaroon siya ng betrayal, mga kapatid. Pero in the day of Pentecost, si Peter ang tumayo roon at nag-preaching, mga kapatid. Ilang kaluluwa ang nadala niya? 3,000. In the span of 50 days, mula nung nagkasala si Peter, ginamit siya ng Diyos doon sa the day of Pentecost. Nakikita ko, mga kapatid, ang grasya ng Diyos ay sobra-sobra sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Paano nangyari na isang Peter, binigo niya ang Panginoon at dininay niya ang Panginoon, pero in the day of Pentecost, 3,000 souls ang naadala niya sa paanan ng Panginoon. Ganon kayaman ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Si Judas live in condemnation. Si Peter live in celebration. Amen? Naranasan ni Peter, mga kapatid, kung paano tumanggap ng grasya ng Panginoon. At ito ang isang revelation, mga kapatid. Hindi sinabi ni Jesus doon sa ibang disipulo. Yung sinabi niyang, Peter, upon this rock, I will build my church. Kanina sinabi? Kay Peter na isang makasalanan. Ang iglesia ay hindi nabuo sa mga taong perpekto. Ang iglesia ay hindi nabuo sa mga taong matatalino. Ang iglesia ay nabuo sa mga taong nagpapakumbaba sa Panginoon at kaya nabuo yung isang iglesia, mga kapatid. The church is not the Colosseum of saints. It is the hospital of the broken, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Come on, hallelujah, Jesus. Praise God, praise God, praise God. Minsan hindi natin nararamdaman. Nakala natin, mga kapatid, hindi tayo tanggap sa iglesia. No, mga kapatid. Isipin natin na pare-parehas lang tayo nakatanggap ng grasya sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Ang pinaka-importante doon, mga kapatid, is marunong tayong magpapakumbaba. Marunong tayong umamin. At marunong tayong magpaturo. At marunong tayong lumakad na magpatuloy, mga kapatid. Pag nagkasala at mayroong problema, mga kapatid, problema lang yan. Pero ang Panginoon ay Panginoon sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay. Amen? Mahirap mamuhay, mga kapatid, na malayo sa Panginoon. Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. In even sa family ko, napakabuti ng Panginoon. Napaka-imposible. Minsan, makikita mo, mga kapatid, yung mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag, pero nagawa ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Kaya pag may nakita tayo, mga kapatid, mayroon tayong mga kapatiran, minsan, hindi na natin nakikita sa iglesia. Tayo po ang extension ng kamay ng Panginoon para abutin po siya, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Kung paano natin, ano maging reaksyon natin pag nakita natin sa apat na sulok ng iglesia, na nakikita natin ang simbahan ay hindi rin perpekto na sa inaakala natin, tanggapin po natin, mga kapatid, na kanya-kanya lang po tayo ng pinagdaanan at dapat din po nating tanggapin yung ating mga kapatid, mga kapatid. Amen? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Ang grasya ng Panginoon ay hindi nagbe-base sa performance mo, mga kapatid. Kala natin, di na ako ginagrasyahan ng Diyos, parang mali yung kasalanan ko. No. Ang grasya ng Diyos ay nagpapatuloy. Pero nasa sayo yan kung paano mo tanggapin ang biyaya at grasya ng Panginoon. Hallelujah. Oh God, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Church, bago pa itinayo ang iglesia at bago pa tayo iniligtas ng Panginoon, kilala ka na niya. Alam na niya kung paano ka magtagumpay, paano ka mabigo, paano ka babangon. Pero ang pinaka-importante doon, mga kapatid, lumapit tayo sa paanan ng Diyos.
Amen? Huwag na tayong mag-pretend pa mga kapatid na okay. Pero magugulat na lang tayo mga kapatid. Hindi na natin makikita sa iglesia minsan yung ating mga kapatiran. Ang importante mga kapatid ay ang pag-amin at ang pagtuturo ng Panginoon ay siyang ating tatanggapin. Hallelujah! Huwag mong tanggihan ang grasya ng Diyos. Yung grasya ng Diyos ang siyang magbabangon sa iyo mga kapatid. Hallelujah! Ang pag-ibig ng Diyos, sabi nga, ang essence ng pag-ibig mga kapatid, love is loving the unlovable. Love is a choice. Ang Panginoon, kung ang love lang ay nagbe-base sa emotions and feelings, matagal na tayong sinipaan ng Panginoon. Amen? Kung tayo lang ang love is nag-base sa feelings or emotion, matagal na tayong wala rito. Pero ang love ng Panginoon, ang meaning is a choice. Pinili tayo ng Diyos sa gitna ng lahat na hindi tayo karapat-dapat, pero tinanggap at pinili pa rin tayo ng Panginoon. Hallelujah! Yan lang ba ang palakpak na nabibigay natin sa Panginoon? Wow! Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise God! Tayo lahat mga kapatid. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Come on! Let us worship the name of Jesus. Let us worship the name of Jesus. Hallelujah! 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 Whoa! Hallelujah God! Hallelujah God! Praise God! Praise God!